Kaalis ko pa lamang sa bayan ng San Diego. Sa loob ng 20 taon, panunungkulan. May 6,000 na mamamayan doon at batik ko ang tihim ng bawat isa. Nang umalis ako, sino na naghatid sa akin? Ilang matatalang babae at ilang ding hermano tercero. Gayong 20 taon, nanirahan ako roon. Wala kong kinalaman iyan sa bisistangko ng tapako. Ano? Hindi kayo nagkakaintindi. Hindi ba niyo nalalamang mali ang mga pagbabago ginagawa ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Gaya ang paniniwala ko sa Ebanghelyo. Ang mga Indio ay mapagpabaya. Pagpauman ninyo, ang hindi ko pa sa iyon, Padre Damaso. Ang inyong sinasabi ay pumukaw sa aking damdamin. Ikas ba sa mga taong iyan ang pagkapabaya o yo'y pagtatakip lamang sa pamamahala ng mga sumakop na aking narinig sa isang malalakbay? Si Senyor Laruja ang mapapatunay sa inyo na mga Indio ay mangmang at mapagwalang bahala. Yan ang totoo. Wala nang higit pa sa mga Indio sa pagkakamangmangan at sa pagkawalang utang na loob. Padre Damaso, 20 taon na kayo sa San Diego. Hindi ba kayo nasayahan doon? Hindi! Kung walang kalayaan na magkura ay papahamak ang bayan. Ano ang ibig niyo sabihin? Yan ang sanhin ng kapahamakan. Ang mga ereng kaaway ng Diyos ay pinanigan ng pamalaan. Kapag ang kuray napahukay ng bangkay ng isang erehe, kahit ang hari walang karapatang maghatang ang magparusa. Dapat ninyong malaman na ang general ay pinatawan ng hari. Bawiin niyo ang inyong sinabi, kundi bukas na bukas ay malalaman niya ng general. Dagdag ko rin lamang ang balita na patiwakal si Don Rafael. Isa ito po sinungalingan dahil matapat siya sa kanyang pagpuli sa Diyos at sa lipunan. May kaisang-asang anak sa Europa kaya wala siyang dahilan upang siya'y magpatiwakal. Nang dumating ang oras sa San Diego, ipinabugbog ang quadhutor at ipinahukay ang bangkay upang ibaon sa ibang puok. Nang malaman ito ng general ay inilipat ng ibang bayan si Padre Damaso. Tapos kung ikinulugod na ipinakilala sa inyo lahat, si Juan Crisostomo Ibarra y Marcelin. Ang kaisa-isang anak ng nasira kong kaibigan. Kararating lamang niya ng buhat ng 7 taong pag-aaral sa Europa. Aba, ang kura sa aming bayan, ang matahit na kaibigan na aking ama. Hindi ka nagkakamali, ngunit kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Kayo ang anak ni Don Rafael, di ba? Salamat at nakarating kayo ng walang sakuna. Karoon ako ng pagkakataong makilala ng ama. Siya'y kilalang marami. Senyor, ang pagpuri niyo sa ama ko ay pinapawi ang aking minula tungkol sa kanyang pagkamatay. Ako si Tomas. Ako naman si Anastasio. Kilala kita, kayong makata. Ang iyong tula ay bumubuhay sa pamamahan ko sa aking bayan. Ano ang sanhin ay hindi niyo pagsulat? Ang isipan ko'y ayaw magpakilala at isipan. May isang makatang tumala sa katotohanan at siya'y pinagbisinin. Ba sila narinig ng bata? Sige, ito po si Kapitan Phil. Kaibigan ni Kapitan Tiago at nagpala kong pinawin. Maaari po ba makasali namin kayo sa isang pamamayan ng tas? Maraming salamat, Senyor. Ngunit bukas na bukas din ay uwi ako ng San Diego. Maglukan na para sa inyo. Kayo ang unang kakilalang asirang may bahay at alang-alang din sa inyong bulang, pagkabulan at kapangyarihan. Hindi ko naman katandaan. Ngunit kayo ang kura ng bayan. Marahil ay nakalimutan mo na iyong bayan dahil sa tagal ng pamamalangin sa Europa. Kahit nakalimutan ako ng aking bayan, ay naalala ko pa rin siya sa bawat sandali. Aling bansa sa Europa ang maiibigan mo? Kahit anong bayan sa Europa, ngunit una sa lahat, ang Espanya na siyang pangalawa kong ilang bayan. Ano naman po ang pinakamahalagang bagay na naging katangi-tangi sa pamumuhay, sa pananampalataya at sa lahat sa Ang gusto din sa isang bayan ay pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan nito. At pagkatapos ay wala nang katangian ang bawat makita ko. Ngunit
Natiyak kong ang kasaganan at kanahupan ng bayan ay nakabatay sa taglay nitong kalayaan. Yun lamang ang nakita mo. Alam na yan ng lahat ng mga bata sa paaralan. Mga Ginoo, hindi dapat ipagtaka ang sinabi namin dating urang. Napagunita ito sa aking kabalaan. Salamat at binuhay nila ang nakaraang pinagsalo ng aking ama sa aming malalitang hapag. Mga Ginoo, pagpatawad ninyo ang aking pag-alis. Ako po lalakad bukas, kaya't maraming dapat tutasin. Mga Ginoo, sa ikabuti ng Espanya at Pilipinas. Nakita na ninyo? Yan ang kasamaang dulot ng pagpapaaral sa Europa. Naging mapagmataas. Dapat ipagbawal ng gobyerno na gayon. Senyor, mag-ingat kayo. Ang nangyari sa inyong ama ay isang halimbawa na hindi na dapat maulitin. Marinig ko ba sabihin ko ang aking kapalaran? Pinagbintangan siya ni Padre Damaso na hindi siya nangungisay. Ngunit alam naman niya ito. Para sa inyong ama, hindi na dapat ang paghingi ng tawad ay hindi dapat inililog. Ito po'y tungkol sa pagpipitagan at paggalang sa karangalan ng tao, sa katiwasayan ng pamumuhay, sa pag-aalis ng sandata at pagbabawas ng kapangyarihan sa mga gwardiya sibil na nagmamalabis sa kanilang tungkol. Ito ang mga dahon ng sultong na daraw sa akin. Yung ba rin ito sa'yo, bago sa alis? Kalimutan ko aking matulog dahil sa'yo. Dapat na pala akong lumisan sa kasi karang ng mga patay. Aha! Tignan natin kung sino ang makapangyayari. Sa Beaterio po, upang kunin ang aking mga kagamitan. Pagkaselan mo naman. Ikaw nakasama ko sa aking pagbungkay ng isang bangkay. Lumay dalawang araw pa lamang na ililibing. Lalo kang nandidilig.
Malakas ang ulan noon at madilim ang gabi. Nang pasan ko ang kabaong ay bigla na lamang natanggal ang pako ng kataon. Nalaglag na halos ang bangkay, ang baho, ang pasan ko at bakit mo hinukay? bakit? Anong malay ko? Utos lang sa akin. Anong ginawa mo sa bangkay? Hindi ba yung kakilala? Inuutos lang ako ng malaking kura na initin ko sa ibingan ng mga Chino. Ngunit sa kabigatan at kalayuan ng ibingan ng Chino ay ibibigay ko sa iyo dito at daragdagan ko kapag sinabi mo sa akin kung saan ito naroon. wala po ba roon? Kung wala, talagang wala. Kung ibig ninyo, ibigyan ko kayo ng iba. Katulad ka ng tinuhukay mo, di mo alam ang iyong tinatapon at di mo rin alam ang iyong nilalamon. Bakit mo narinig ako ng bata? Hindi pa yan. Sunod mo? Yun. Ginawa. Bakit mo narinig ako ng bata? Hindi pa yan. Tila masaya kayo, Demonstrasyo. May balak pa yata kayo maligo. Higit doon ang hinihintay ko kapag gumuguhit ang matatalim ng kidlat at kulog na maaaring pumatay ng mga tao at sumunog ng bahay. Bakit mo narinig ako ng bata? Sasama ba kayo sa akin? Hahanda kayo ng masarap na hapunan ng inyong ina. Huwag mo kaming palabasin sa Kristong Mayon. Pagkatapos dahon ay kawali, ay saka kami makakauwi. Inaantay din namin ang aming sahod upang may magasta si ina. Iingat kayo. Huwag kayo lalapit sa kampana kapag pinipiglang. Bayarin mo na kaka. Yung sinabi nila na ninakaw ko. Bayarin mo na kaka. Crispin, kung babayaran ko yun, walang kakainis rin na. 2 piso lamang sa 7 puso ko na ito. Makatulong ang pinuntahan. Ang sabi na sa kasta ko yun, ang 2 pusong nintaka mo, pagkatumbas ng 32 piso. Mabuti pang ninakaw ko yun. Ang sabi ng kure ay, papatayin niya ako sa palo kapag hindi ko nilalabas ang ginto. Kung talagang ninakaw ko yun, ay nilalabas ko. Crispin, ikaw na bahala magpaliwanag kay ina. Ikaw magpaliwanag sa ina. Ikaw na bahala magpaliwanag sa kanya. Dahil sa Kristong Mayon nagsisinungaling. Singaling ko silang lahat. Sinabi nila na magnakaw tayo sapagkat ang ating ama ay isang panunugal. Basilio, minumultahan kita ng kalahati dahil sa
hindi pagkasunod mo ang magtutunan ng kabayan. Ikaw, Crispin, ay maiwan hanggang hindi mo nilabas ang iyong ninakaw. Crispin! Crispin! Malapit silang malayo ako yung pinagaling. Bakit? Nanaginip ako, Inang. Ano yung pag-inip? Sabihin mo sa akin, hindi ako makatulog. Paglakas ko ba, Inang? Napakiusap ko po kay Crisostomo yung parang nanak ni Don Rafael na ako na lamang magpapasto sa kanyang mga baka at kalabaw. Maaaring turuan ni Veloso kung siya si Crispin. Hindi ito namamalo. Maaari rin tayong humingi kahit kakaunting gatas na lamang. Gustong-gusto ito ni Crispin. Mahal mo ako ng bungang kahoy at ipabili. Maaari rin akong gumawa ng patibong para sa ibon at mustang. Hihingi rin ako ng kahit kapirasong lupa lamang kay Crisostomo Ibarra para pagtinaman ng mais at tubo. Inang hindi na ho kayo magtatahi hanggang hating gabi. Ipapadala ko si Crispin sa Maynila upang doon siya mag-aaral at ako ang gagastos sa kanyang mga gugulugin. Bakit tinatapon ang basay ng iyong ama? Kasama ko yung noon si Teniente Ibarra. Malaki ang utang kay Ignacio at ang aming nagawa ko. Dumating ako rito nang walang kakilala, walang nagtagibig, walang pangalan, at walang katulad. Ang ama gusto niya ang umalis na sa akin. Ang dumating sa mga pangangailangan at sa mga batang wala sa akin. Tulad na mga magandang bago ay hindi nagsabi. Balak ka mo. Ibig sabihin, kapag ito napatawad ko na din ang mga kalaban ng aking ama. Ang bayan, sapagkat ito'y mangmang na ang pari. Sapagkat pinakatawan nito ang pananampalatayang nagtuturo sa tao. Nais ko ring malaman ang mga balakod ng pagtuturo. Noong ako'y inaalipusta ng mga pari, ay naisip kong mag-aral na mabuti. Natuklasan ko na ang paggamit ng pangumalo
ay hindi nakatutulong sa ikatututo ng mga bata at bagkus pa nga nakakasama sa kanila. Hinalis ko ang pamamalo sa aking pagtuturo at ginawang aliwan sa pag-iisip ang pare. Ngunit, nang mabalitaan ito ng mga pare, ay itinatawag nila ito pinagbantaan nila ako na isusumbong ako sa alkalde. At hindi tumagal ay sinumbatan ako ng magulang. Ibinalik ko ang pamamalo at pangkakaibigan kahit nalabag sa aking kalooban. At aking napuno na ang mga bata ay nagdarama. At pagkita kayo ng kasiyahan sa pagbibilang ng Opo, sapagkat ang mailipat sa pagbibilang sa ay marami akong nagawa ng mga tawang mga kasunod sa lahat ng sila. Kaya pinabasa ko ang mga bayan ng mga kaya habang mabilis na umuulan ang mga taga-Europa, tayo ay mabubulok na akma. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Inaanyan ako na Teniente Mayor at Mayor sa Lumang Tribunal. Mga bagong na yan ang pag-uusap mo. Magtapat ka sa amin. Kung hindi, ikagapos ka namin sa bahay at pabarilin. Huwag kang magsisinungaling at mamamatay ka. Saan mo dinala yung anak mo? Si Christine pa umatagal sa pagkakas. Hinarap ko siya. Nasabi sa akin. Kung gayon, ibibigay mo sa amin ang mga salapi at hindi ka namin ibibigay. Ang mga anak ko, palagugin mo po ang aming bahay. Pag nakita ko ng muna ang bahala kung ano ang gagawin mo sa akin. Kung gayon, ay sasama ka namin sa kwartel. Sasulatin ko lang ang aking mga kaibigan. Kung sana ang paraan ay makasama ako. Natakot ako, mahal ko. Kailangan namin ang kaibigan. Ako ay pinakamusag ko. Marami siyang sinasabi na nauna na kung sana ang paraan ay siyang makasulutan. Alam mo, magaling ko sa akin. Narinig ko siya tuwing namin nagtuturo sa akin. Kaya mabis na po ang ating nag-usapan dito. Kaya mamarapatin ko ninyo ay nais ko po kayo imbitahan sa Salo-Salo Darao sa bukas. Yun po ay pagkikisihan lamang na pinanda namin ng kaibigan sa Alagaras. Nais ko na mga dalagay sa pag-isa ng lapit sa mga balete. Kaya maaga-maaga pa kami pumuro o pag-iabot ng araw. Hindi nyo ako kilala. Ngayong araw na ako kayo inaano. Kailangan mo kayo sa akin. Hinihingi ko pala kung sana ng tulong ang aking asawa at mga anak. Ang aking mga anak ay nawawala. Ang aking asawa ay bisiraan ng kayo. Sabihin ninyo habang tayo lumalakad. Kung mamadali ako. Paano kayo, Andre? Ako'y naligaw. Higit na makasalanan ng makialam sa ari ng iba, lalo na kulang pahintulot. Ang inyong ginawa ay isang pag-iimbog, labag sa batas ng Diyos at ng tao. Nawa ayaw sa amin. Tumulong kayo ng kasama sa inyo. Wala kayo pagkailangan sa mga pagkakataon. Ang interes na ito kanina. Kaya yun, nakakaalit lang. Sulat ko yata
ito. Bakit umalis mo sa lahat ng bayan ng mga nakaraan? Ito po'y inigalaan ko sa susunod ng negosyo. Sinunod ko ang lahat ng lahat ko. Ito'y mapasa ang susunod sa akin. Inisanggulihan kayo ng aking ama, kaya nais ko isangguli sa iyo ang dapat kong gawin. Sa balak ng pagpapatayo ng eskwelahan dito sa atin. Sino po ang dapat kong lapitan? Ang aming gagawin ay pangarap ko eh. Pangarap ng isang kawagang galit. Kaya ipapayo ko sa inyo. Huwag niyo yung tatanungin kailangan. Ang susunod na may papayo ko sa inyo ay sunang-duling sa Turan, kapitan ng bayan, sa lahat ng mamamayan. Payuhan nila kayo kung sasana, ngunit ang tanong ay hindi nangangahulugan ng pagsunod. Sundin ninyo kung ari ang payo at kita ninyo ang inyong ginagawa. Ayon sa kanila. Timbala kaya ay hindi may pagpatuloy sa gitna ng mga balakid. Bakit kailangan pang bisa ng kasinungalingan ng mga katotohanan? Nakalagay ko po ay tama ang aking plano. Hindi ako sa mga kanilang magpamay. Hindi ako sa inyo. Lahat ang iyong pangarap. Ang nagulong sa matigas ng pagawin sa iba. Ikaw man ang pangyarihan ng pura. Ay kapalitan lang ako ng bayan ng pamalaan. Kapagkat kabutihan ng bayan ang layo ng pamalaan. Ang bayan ay hindi kinawalin. Sapagkat hindi makapagsalita. Natutulog kayo hindi kumikilos. Kung pagdurusan mo yan, hindi mo makikita. Parating ang araw na magdiliwanag ang kalilinan. Ang lakas na tuloy ng daang-daang taon sa sanggulan at ang mga buntog at ang buntog ulidan ang tinti ang nagsasaklat. Ang pangalan at kasintapan ng sinta. Ang bayo ay hindi kung marami sapagkat hindi makapagsalita. Natutulog kaya hindi kumikilos. Ang pagdurusa hindi uminikot. Kapag niya ang araw ng piliwanag lakas na hindi ko nagdaan-daan ay sa sanggulan Ayos ang pagtulog ng Diyos ng pamahalaan at ng reliyon na isakit ang araw na iyan. Ang Pilipinas ay umibig sa Espanya. Walang naman ang bayan siya pinakangkilig. Ang bayan po ninyo ang aking pinta nito. Pagkat nasabi ko ninyo, hindi po ako ng ulo para sa mga nangyarihan. Ngunit, bakit? Hindi ko ba mayroong sabayin ang kami, ang aking bayan at ang Espanya? Ikapin tayo sa nagulong diba sa lupa. Sa pagkalupa. Kayo yung pagkakawa. Kawalan sa lupa. Saan kapawa sa iyo? Saan sa lahat ng pinasay? Naniniwala ko sa inyo. Pasabi ko ngayon yung pura. At marahil ay hindi naman siya katulad ng lusin ng ating ama.
Nais ko rin po siyang makausap tungkol sa babae ng baliw at sa mga anak nito. Ngunit, ngayon kapag nasasalubong ang pari ay nag-aalis na lamang ng sombrero bilang pagbati ng magandang araw po. Among ang mayayabang na estudyanteng marunong lamang ng kaunting Latin at nakapag-aral sa Manila o sa Europa ay nakikipagkamay na lamang sa pari. At malapit na dilubyo ayon sa huna ng mga banal. Uulan ang apoy, bato at abo. Parurusahan ng mga panalo. Sila ay inyong layuan sapagkat sila is kumugaldo. Sadya ko muling mapilit ang mundo. Sakaling muling mag-usig ang mga may kapangyarihan sa mangyari ko. Mangyayari lang ang magbabanggitin ang nilunod ko sa inyo sa simula. Huwag kayo mag-alala. Hindi mo kayo pag-alala kasi alam ko kayo pinag-uusin mo. Kaya may mga kaaway sa itaso sa ibaba. Kaya lang mga bahalak ninyo mabubuti. Ngayon mga bata ng pumay ng mga nagalit dahil sa kanilang magandang balak sa kapwa. Sa buhay na ito, maging na pinanuntihan ang may magagandang pangarin hindi ang mga salat. Nalalaman ko ba ninyo kung sino ang mga kaaway ko? Nalalaman ko ninyo kung sino aking mga kaaway? May isa akong nalalaman ng mga tayo. Yung tipo gawin niya, sinat niya parang hindi siya kakalinis na tulog ng bukas na bukas ay magkakaroon ng tulong ng mga. Ang isang rolo ko napilitan niya magampanan ng kanyang tutuling maglagay ng bato. Kahit hindi mo mapagamit ng malaking sako, talagang ating hinala kayo rin yung kapiliksip. Kung buhay pa sana ito, paano ang pagsimula ng mga lilim? Ang katako ngayon tulad, sa kanilang buhay na ito, kahit walang sana ng tulong. Ang isla at matang sa kanyang hangdo sa mga pamilyang kaya naniniwala sa Diyos at hindi dapat isipin yung taong palikanan ang kailan ng Diyos. Ang babagsak na ang bato ay pinigilan ng pagpalasa. Kami rin kasama, ulit, siya ang sawi at hindi ako. Kung kayo ang kubo, ipako ang kanyang mahal. Ito ang kanyang niwala. Kaya rin ang Diyos ng Diyos, kaya kung nilakat ang kanyang mana sa tiwala siya sa kanyang pangalan. Sino ba ba kayo? Kayo ba yung kaaral? Ano po sa pagkakala ko sa Diyos? Pinawala ko ng pagkakawala sa kapwa. Bakit ang pagkakawala mo? Hindi mo sa mga kabuuan ng hindi. Kasi sa pagkakasagaling, wala ka naman nagiging pinagalaman sa kapwa niyo. Kaya nito po kayo makakita mo rin. Pero kung kailan, Mga Ginoo, parating ang general at sa ating bayan manunuluyan. Mga kasama, ipagpatuloy niyo ang pagkain. Mamayang ika-4 pa ng hapon ang pagdating ng general. Binabanggit po ni Ginoo Guevara ang arkitekto ng Cebuno sa kanyang pinapalat. Ay walang katuwangan sa ating arkitektura. Ngunit, nagtaliwala po ang arkitekto na tinutusta ang mga mangmang na nagpapagawa sa kanila. Ngunit ang para lang tulad ng ikinagat, yun ay Ginoo Guevara ay nangangailangan ng dalawhasa. Ano bang dalawhasa? Hindi nagpapakilala lamang na higit na napamamangan ng hangal. Kahit sa Indio, na nakapagpagtayo ng sarili niyang bahay. Padre, hintayin mo na kayo. At silang lahat ay magbabayad. Diyos ang makapangyayari at upang huwag nating makita ang kahinatnan at kailangan tayo'y maging bulag. Ang mga ama ng mga taong suka ay pinurusahan na ngayon ba lamang namatay at sa bilangguan at niwalang mahigang nang mapanggit niya ang ama ni Ibarra. Ngayon kayo, hindi niyong ibig mo tay! Ikang yan, pari puno ang bibig ng pananalig. Ngunit ang puso ay hindi at lusa. Hindi mo lamang naisip ang iyong ama ng kalagan niya sa iyo sa lahat ng naririto. Na iyong nahamak ay wala kang katulad ni isa man sa kanila. Umigil ka nga naman. Gagawa ako ng paraan kung mag-usap kayo naman. Gusto ko.
Hindi yaw ang aking pinakatakot. Ang kasunduan na pag-usan daigdig ng Ibarra at Maria Clara ay pinapasala ni Padre Damaso. Kung hindi magpaparusahan ako, hindi naman ito, kundi sa kabilang buhay. Yan po, si Padre Damaso, may sinabi sa akin ang aking kapatid na pinatay ng ating mula sa Espanya. At ito'y inaanggal na magiging ito. Kaya din sa loob ko. Mayaman si Cristo. Rodrigo. Huwag mabigat ng Manila, bumilit na pasipit kayo nila. Ito po ang batang luminibasa ng kalangit at bilang sa Panginoon sa kanyang sabang. Inisip siguro, turan niya na siya yung pinakamakapangyarihan. Pabasukin mo din. Ikaw po ba sa pagbabasa? Niya po rin po din, Mas Kip. Umabot na sa ating lahat, pagpatuloy sila. Kaya dapat masalamatan at nabilang ang isang pagbilang na harap para sa mga pagpinto. Kailangan kung kayo ay makasalunod bago piliwak ang bahay. Ipinababatid ko namin sa inyong kamahalan na si Ginoong Ibarra, isang ex-convicted. Ginoo, ito po isang utang na loob o tatak mo sa akin. Tungkol sa hindi niyo nagbabatang tindihan ni Panginoon, alam ko yung magaling. Dahil hindi ko kayo pababilang ang nakapo ang nanganganak dito sa Pilipinas. Ginoo, ang tanging mo lamang tuloy ay maging ligaya ang ating bayan. Salamat sa iyong alok. Ito hindi ko makakalimutan na mapagbuhay pa. Ngunit ito ang oportunidad para dito ako makatira sa bayang nilakyan na aking mga magulang. Salamat. Hindi ka mamamatay. Ako po si Alfonso Linares, ang inaanak ng inyong bayaw. Ikaw pa lang ang aking pero manggap ang liham sa inyo. Ngunit hindi na kita nakilala dahil sa pagkanak mo ay malas sa pagkakas ng bata. Ibig ko ng kalitas na pagkakasya ka ng papasukan ng buhay mo sa akin. Madali lamang ang mapapasukan. Marunong ka ba magsulat? Oo, ako po'y nag-aral ng abogasiya sa Universidad ng Sentral. Akala mo kung sino? Peke na lang. Hoy, akala mo ba hindi kita marinig? Hoy, karin mo lang. Akala mo hindi ka marinig sa mga pagkakas. Sana lang, laban na kung sa'yo. Bakit mo na lang narinig mo ba sa akin yung pinamamampay na? Go. At bakit naman ako maiingit sa'yo? Naiingit nga pala ako sa buhok ninyo kulot. Kilalanin niyo ang iyong tawag. Hindi ito isang probinsyana o kolumya ng mga sundalo. Ang mga autores ay naghihintay lamang sa pintuan ng bahay ko. Ito, excelentísima senyora Buto. Ang mga autores nga hindi. Ngunit ang mga pilayin na tulad niya ay maaari. Hoy! Ibig mo bang sabihin na ikaw ay nagpapagod sa aking gamalan? Ibig mo bang kayo kapag na aking mga damit? Upang ko kayong malaki. Dati ko nga, pera kayo ng dati. Alam ko na kung sino kayo, senyora, at kung sino man ang inyong kasama. Nasabi na sa akin ng aking asawa ang inyong nini. Hoy! Silaw ka ng baba! Manakot ka dito! Pwede ko yung baba mo! Pangalanan mo yung asawa ko at yung bilisan. Kung wala kayo sa lapin, ang nakawan mo lang yung mga sundalo. Kung hindi lamang sana kayo babae, ay binugbog ko na sana kayo ng sipa. Ginong Alvarez, magtigil ka! Siri kong Lucas, hindi kayo lalaki. Magsitigil kayo, bumalik kayo sa mga pagmamahay. Tumbang sa Kapitan General. Go. Kailangan mo yun sa pabangitan mo. Sisilbi na sable at ibalber. At kung hindi, Salamat
tingin ang tanong kasarapin mo niya. Ang araw mo, pag-ibig mo walang kasabi. Sa mga araw ko na kasaluan ng sabi. Bago mo taas pa dito. Ginoong Crisostomo, hinihintay namin kayo. 1 metro na ang taas ng pader, 2 araw na lang ang pantay tao. Ibig na ba rin yung tingnan ng puta sa ilalim? Bago ko pala makalimutan. Nais kong pabatid sa mga niligan ng usap sa akin. Ako hindi nais kabigado. Hindi po namin iniintindi ang excomunyo sapagkat lahat kami is kumigado na. Sana kayong mag-usap ng ilang oras. Tumungo kayo sa lawa, lula ng aking mga kamamayang hapon. May mahalaga akong bagay na sasabihin sa inyo. Ngunit papaano, kung ako'y pagsalitaan ng alperes, kung ang alperes ang ating matagpuan, sino ang papayag na maging padrino ako? Ang kura, si Kapitan Tiago, sumpa-sumpang sandali ang pagsunod ko sa kanyang payo. Sino ang nag-utos sa aking magpalalo at magsinungaling? Ano ang magiging palagay sa akin ni Clarita? Kayo ang magsusublok. Sasabihin ng mga nanganag, aalsang kayo taksilog duwag. Magpaparatang din ang iba na pakanayo lamang ito para sa inyong sarili karangal. Ano ang pindating ko? Sunugin niyo ang lahat ninyong kasulatan na makapagpansala sa inyo. Punta kayo sa isang lugar na malayo sa kanila. Nangyari pa. Sino ang... Matagal na kang kakilala ng inyong pamilya si Ginoong Ibarmendio. Nangyari pa. Siya ang ama na aking lulu. Ngunit mo si Don Pedro Ibarmendio? Opo, aking apelido ay pinatli dahil lubang haba. Siya ba'y taga-Biskaya? Opo. Ano ang nangyari sa inyo? Kilala ba niyo kung sino si Don Pedro Ibarmendio? Siya ang nagbintang sa aming nuno at naging sanhin ng aming kasawian. Matagal ko nang pinaghanap ang apelyedong yan at ngayon ihinandog sa akin ng may kapal. Pagbabayaran niyo ang lahat ng aming kasawian. Tingnan na ako ay hindi aras nito. Pinatayating siya niya. Higit pang marami ang puto kagabi sa noong naupan ni Balat ng Bayan. Maraming puto. Sinasabing iya'y likha ng tulisan ni Tanda Pablo. Hindi! Pinaglaban na umay ba dyan sa gitna pagkagulo? Ay nakukulong si Dito. Ganyan ang wakas ng isang taong walang hanap buhay. Walang bakit ang dito ba? Hindi ko ibig dumalo sa sapat. Hindi nakilog. Kung kayo'y mga Kristiyano may puso, ilubog na ninyo ako. O kaya, iumbog ninyo aking ulo. Kayo'y kakalingaan ng Diyos sa inyong kaunggawa. Magaganito rin kayo balang araw. Thank you.
ako. Hilak. Ibrahim ang Antipolo. Ay, Ibrahim del Carmen. Hindi na nga ang sinasabi ko sa iyo. Hindi ba sinabi mo kayayaan ko siyang kumain dito sapagkat mayaman siya? At sabi mo, sa mga mayayaman lamang dapat kayo magkakaibigan? Aba, sinabi ko yan sapagkat wala ko akong ginawa, kundi pumuri kay Don Jesus kung sa lahat ng oras. Iniutos ko sa iyo magpapag-usap sa kanya sa kanya. Ngunit hindi ko alam mo siya naroon. Dapat ko sana ito ginawa. Ano ba naman akong magsikap at pagkain? Ngayon nawala na sa isang ignat-lang na aking pinaghihirapang bagay. Nako, kung naging isang lalaki lamang ako, ako sa kapital nila ihahagod ang aking pangingibig sa lahat ng mga taas. Maglalabas ka sa LDRA din na nila na magpigil ang pag-ansa, pati ang kanilang mga kasabot ay darapin ang parusahan. Sila yung pagkikigas. Aba, hindi ba kumarating sa bahay? Huwag mong magiging ang mga. Gusto mo bang mabitay sa mga bayan? Ano nangyari, Tuare? Pinakain niya ito si Gino Ibarra. At bigyan ka lang ng kita sa mga tulay. Kita pa naman yung maraming tao. Sasabihin sa iyong kaibigan. Hindi mabuti yan, pinsan. Hindi siya dapat nagipagkilala sa taong iyon. Alam mo naman na mabuti ang napaparusahan dahil sa masasama. Mabuti yata, pagawain mo ng huling habilin ng iyong asawa. Pinigyan ang mga bitana at pinto. At kung may nagtatanong, sabihin ng sakit ng aking pinsan. Susunodin ko lahat ng kanyang mga aklat at kasulatan. Tulad ng ginawa ni Ginoong Ibarra nang walang nakuwang katibayan. Ako nga. Serious sa ito ang gamit sa akin. Ginagawa ko mula sa tingbuan ng mga sa aking kaibigan ko. Ako ko lang ngayon ay nais kong malaman ng pinapatawad ng kita. Naging maligaya ng ako. Dalawang ng aking inang isinulit sa ita na paghihirap. Samantalang ako niya sa kanyang sarili. Masahin mo kung ito ang hinari ng mga kalabog. Ito'y naiwan ng aking ama sa bahay na pinupunahan na at nakita ng mga kaawang sa akin. Pero hindi daw ako kasali sa kanyang Binigay sa akin ko, pinapabalik na ang sulat. Kung dahil sa iyong aking ina sa dalawang aking nagpupubaybay na libog ito. Pinagpil ko ang pag-ibig. Hinihinga ko ba kung saan mo natulasan ng araw? Ibig kong malaman niyo kung minsan lamang ako nag-ibig. Hindi ako parang kanina. Wala akong ibig. Ano nangyari sa'yo? Kung isa lamang takas, hindi magtatagal at matatagpo ang ibinada ako itong makas. Ang mga mata ko'y nakikita na ang mga nakakadiri na bulok na nagawasak sa aking lipunan at nangangailangan ng lunas. Sila ang lumika ng aking pagiging salarin. Hindi na po ba mabagong inyong pasya? Hindi na! Sinusumpa ko sa ngalan ng aking ama. Gigisingin ko ang nahihimbing at ipapalimot ko sa kanila ang kanilang mga kapatid. Sasabihin kong labanan ang pang-aalipin sapagkat karapatan ng tao ang humanap ng hustisya. Ililigaw ko sila. Bahala na kayo sa inyong sarili. Sa sunod siya na tayo makikita. Huwag kang umiyak na ako. Ako ang nagdurusa sa aking ginagawa. Noon ay ibig ko pa mabuhay sapagkat nalaman kong saan siya naroroon ay maaalala ni kanina ko. Ngayon ay walang natira kundi ang kumplento ng mga kabilang. Ako ang nagdulog sa iyo at sa mga patawarin mo ako. Ikinapamahal sa akin tulad ng isang buhat. Wala akong kaligayahan kundi ikaw. Noon ay ibig ko pa mabuhay sapagkat nalalaman kong saan siya naroroon ay maalala na pa rin ako.
sa lalawigan ito kasaksiyan ng kasama. Bakit ko umiiyak anak ko? Nagkatabuan na ba kayo ni Laris? Ako ba ba yung minamahal? Tulungan ninyo ang aking ama at siraan ang kasunduan ng aking kasal. Ito na umiiyak anak ko. Ako din ay nagdurusa sa aking ginagawa. Iniibig ko pang mabuhay sapagkat nalalaman kong saan siya naroroon ay maalala niya pa rin ako. Ngayon ay wala nang natitira kundi ang kumbento mo ang libingan. Patawarin mo ako. Hindi kayo nagpamahal sa akin tulad ng isang anak. Wala akong kaligayahan, kundi ikaw. Kumbento o ang libingan? Diyos ko, pinagkikintihan mo ako. Ngunit, iligtas mo ang walang malay kong anak. Tama na. Yoko mo. Dalawang buwan na nang makita na sa bata. Akala namin hindi ko na mabubuhay. Diyos naman bahala. Pagkati sa inyong kabutihan, ang nais ko lamang po ay kasama ang aking anak na kapit na nasa bayan. Anak, baka ikamatay mo. Panalawa lang kami magkakagit. Makakalain ko na aking inay na ako'y patay na. Kaya ngayong gabi, kakahan ko siya ng isang anak. Umutay ka rito at makikita mo maraming salapi. Ngayon mo ang gamitin mo ito sa pag-aaral. Hindi ang kita mo. Nang pumasok sa kumbento si Maria Clara, sa Manila na nanirahan si El Padre Damaso. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas ay nakatanggap na siya ng kautusan na inililipat siya sa malayong lalawigan. Kinabukasan, natagpuan siyang patay sa kanyang higaan.